po, ang isi-share ko po sa inyo on how God spoke to me about tithing. Among rob God, yet you rob me, but you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Hoy, talaga nangatal po talaga ako, sabi ko. For the sake of those who don't know me yet, ako po si Sister Vanji. I'm working po sa fast food. Yes. With earning in minimum wages like that. So, one thing po na hate ko po pag yung I'm within sa trabaho po, when I'm witnessing activity from my manager, from my co-workers, from my customer, yung they're doing something that is in the form of stealing. Nababother po talaga ako, upset na upset po ako. At sa gabi po, hindi po talaga ako makatulog. Kasi parang kung wala akong gagawing action about this activity, parang isa ako sa mga gumagawa nun. Sisiguraduhin ko po na ang taong yon ay aking ikukompronta. Pero hindi ko po sasabihin sa pinakamataas. And I bibigyan ko po siya na, rest assured ko po siya na hindi malalaman ng taas kung magbabago siya. Dahil ipinapaliwanag ko po sa kanya, anything that is not belong to us, that we're taking it without permission, yun ay isa form of stealing. Yun po ang pinakaayaw ko sa trabaho. At yun po talagang hindi nakakapagpagawa. Hit na hit po ako sa pagnanakaw. Minsan po, ang isi-share ko po sa inyo on how God spoke to me about tithing. Isang gabi po, before bed, inopen ko po yung Bible. Nabasa ko po yung na-encounter ko po yung Malakay. Sabi po doon, will a man rob God, yet you rob me. Will a man rob God, yet you rob me, but you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Hoy, talaga nangatal po talaga ako, sabi ko. Sabi ko, mas worse pala ako kaysa kanila kasi ang ninanakawan nila, tao. Pero ako, ang ninanakawan ko, ang Diyos. Although nagbibigay po ako, nagtatides po ako, tither na po ako, pero inconsistent po. This month, magbibigay ako. Saka sa pangalawang month, hindi ako magbibigay ba? May kaisapan po ako na, oh, in this amount, I can have a good shoes with that. In this amount, I can send money to my family. In this amount, sayang. Parang, nagbabawas po ako. One time, nagbawas po ako ng $80. Nilagay ko po sa bulsa ko. Pagdating po sa amin, wala na po. Totoo po yung nasa butters pa po ang church namin. Doon po nangusap sa akin ng Panginoon. Tapos sinasabi po sa kanya, laging nagre-recall po sa akin, test me, sabi po ng Diyos. Nagagawa po natin yun, nagagawa ko po yung kasi ang root po ng ganun ay nagda-doubt po ako. May doubt po ako na baka mag-struggle ako sa budget ko, may doubt ako na baka hindi bumalik, may doubt ako sa maraming bagay na baka maghirap ako, makapos ako. Pero sabi ng Panginoon, sabi nga sa salita niya sa Malakay, test me kung hindi ko ibibigay sa iyo at ihulog ang mga pagpapala, ako susundin mo ako. So tinas ko talaga siya. Since then, nagtapat ako sa Panginoon. Nagtapat ako talaga. At doon ko po na-realize na nagkaroon po ako ng peace of mind sa pagtatapat ko. Nagkaroon ako ng peace of mind para sa family ko na walang magkakagalaw. Hindi sila, magkakaroon man kami ng struggle, malalampasan namin because God is with me, malakas ako sa Panginoon. At pagkakatapos po pag nagpapail po ako ng inkantas, then I realize, wala pala akong naibigay sa Panginoon kasi pinabalik niya. Pinabalik talaga niya kasi may tipor tayo. Sa halip na double na ibabayad ko sa income tax, one na lang po talaga sabi ko, suma total pala, wala pala akong naibigay sa Panginoon. Kung hindi ako nagbigay sa Panginoon, nagnakaw pa ako, malaki pa ang babayaran ko sa income tax. Totoo po yun. Kasi po ang pinakamahirap pong ibigay sa panahon ito, pera. Lahat po na tinanong ko sa mga katrabaho ko, anong kaya mo, hindi mo i-give up, mahirap i-give up. Pera.
Pero pag mahal po natin ng isang tao, pag mahal po natin, pagbibigyan natin, kaya nating ibigay. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, we will not give God that costs us nothing. Kaya, totoo po yun, magpasubukan niyo po kayo. Pag hindi po niyo sinubukan, hindi po ninyo ma-encounter. Yung mga nakakakilala po sa akin simula noon hanggang ngayon, nakita niyo ba ako nag-struggle? Hindi po ako mayaman, pero never po ako mag-struggle. Hindi po ako pinagawas. Nagtatrabaho lang po ako sa fast food. Pero hindi po pinabayaan, hindi po nilagay ng Panginoon sa buntot. Lagi po ako nasa hindi po ako nagyayabay. At maging ang pamilya ko po, hindi po siya nagtatragal. Alam ko po na ang biyaya po ng Diyos ay dumadali po sa family ko, hindi lang po sa akin. Kaya po ako yung may peace of mind po ako natutulog. Panginoon, hawak mo ang buhay ng pamilya ko. Mag-struggle man kami, binigyan niya kami ng kakayanan, binigyan niya kami ng pag nanay ko na hospital. Hindi po kami nag-struggle sa pera para may pa-hospital ang nanay ko. Yan po lahat ng yan ay biyaya. Minsan po, siguro po masasabi niyo, ay hindi ka nga mag-struggle kasi Sister Banchi, 2 jobs ka. Talagang, pero ang tanong, ang buhay ko at ang lakas, saan galing to? Sa Panginoon, di ba? Ang pabor na ibinigay sa akin ng Panginoon, ang trabaho ko, both restaurant, conflict of interest, pinahinayaan nila ako magtrabaho, magkatabi pa. Isa pang pabor, libre ang parking ko, sila nagbabayad. Saan galing yan? Sa Panginoon. Amen. Kaya tayo mga anak ng Diyos, susunod tayo sa Panginoon. Subukan nyo para masubukan nyo kung paano magbigay ang Panginoon ng pagpapala. Manalangin tayo. Heavenly Father, thank you so much for all the blessing that we have received from you, O Lord. And we're about to receive, O Lord. Whether it is life, health, and job, O Lord. Teach us, O Lord, to have a heart with filled of gratitude, O Lord, so that we can faithfully keep, O Lord, our tithes and offering, O Lord. Panginoon, use this tithes and offering of your people, O Lord, for the furtherance of your kingdoms, O Lord, so that many people will gonna know you more, O Lord. This is our prayer and thanksgiving to you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.